Sa atin po mga nandito ngayon, maaaring again, katulad po ng sinabi ko kanina, mga ilang beses na po tayo nakakita ng ganito sa kasalan. Pero alam niyo po, isa sa maganda sa kasalang Pilipino, na lahat po ng ginagawa natin sa altar ay very symbolic. Ang belo pong ito ay simbolo ng covering. Hindi lamang po ito simbolo ng covering, kundi simbolo din po ito ng authority. Kung inyo pong napapansin, sa balikat ang sa lalaki. Ayan. Okay, ayos ah. Sige. O, sige, dyan muna kayo. Okay, ayos na. Okay na po. Sige, sige. Iaayos po nila habang ako'y nagsasalita, no? Ayan. Ayan. Okay na po, ma'am. Sige po. Ulitin ko po. Huwag mo na kayo umalis. Pipicture mo. Masaya to, kasalang ito. By the way, pwede na po kayo maupo. Ninang at Ninong, nakalimutan ko po kayo. Pasensya na po, ano? Masaya to, mamaya. Kanina umiiyak, ngayon tumatawa. Mamaya sa dulo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Ulitin ko po, ano? Ang belo pong ito ay simbolo ng covering. Hindi lamang po ito simbolo ng covering, kundi simbolo rin po ito ng authority. So, kung inyo pong mapapansin, ang belo po ay inilalagay sa ulo ng babae, pero inilalagay po sa shoulder lamang po ng lalaki. So ano po ang ibig sabihin? Kasi ang ibig sabihin po ng belo ay authority. Okay? Kung kayo po ay nakakakita ng sundalo, ang kanila pong mga ranggo ay nasa balikat. Tama po ba? It means, ito po yung kanilang authority, hindi sa ulo. Kaya naman po, ang belo ay nasa ulo ng babae, ito po yung nagpapakita na ang babae po ay under authority sa lalaki. Kaya ang disenyo po ng Diyos sa mag-asawa, ang head po ay ang lalaki. Okay? Ang lalaki po, ang head po niya ay ang Diyos at ang head ng babae ay ang lalaki. Therefore, mga kapatid, ang leader talaga ng pamilya ay walang iba kundi lalaki. Ang priest, ang pastor, ang provider, dapat lalaki. Kaya hindi po totoo yung kasabihan na naririnig po natin na natutong ang lalaki ang ulo pero ang babae daw po ay lieg na siyang nagpapagalaw sa babae. Hindi po, no? Mali-mali po yun. Dapat ang lalaki po ang head at ang babae naman ay support ng head. At silang dalawa po will be serving one another. So JB, sa pamamagitan ng belong ito, you are now the priest of the family, the leader, the provider, okay, of the family. Ang ibig sabihin, kung may dapat espiritual, hindi siya, kundi ikaw, JB. Kung may dapat may nangunguna o mas nangunguna sa mga espiritual na bagay, hindi siya, hindi ang nanay, ikaw yon, JB. Amy, ang ibig sabihin nito, kahit marahil minsan mas madiskarte ang mga babae, you have to submit yourself to your husband. You have to take the responsibility to be under submission sa iyong asawa. Okay? Kasi that's the design. You are here to support. Sabi kasi ng isang kasabihan, behind every successful man is a woman. Para sa akin, mali po yun. Okay? Dapat ganito. Beside a successful man is a woman. Ang babae ay hindi nasa likod. Hindi rin siya nasa harap, kundi nasa gilid. Ibig sabihin, sasamahan dapat ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki saan man siya makarating. Sa success, sa failure, o sa kung saan man nakapupuntahan niya. Maliwanag, JV, Amy. Thank you for the bill sponsor. Ayan.
pwede na kayong makabalik. At may I now call the court sponsor, please. Hindi naman siguro mas comedy ito, no? Huwag sasakalin, ikabit lang, ilagay lang, no? So ang cord po na ito ay simbolo ng tali. Pero huwag talian, simbolo lang, ilagay lang yan, no? Hindi lang kayo may covering na galing sa Diyos at sa isa't isa, kundi ang ibig sabihin na ang pagsasama nyo ay hindi pwedeng mapatid. Hindi pwedeng maputol ng kahit anong sitwasyon. JB, gusto kong sabihin sa iyo na marami pang babaeng darating sa buhay mo na maaring mas maganda, mas sexy, at mas maasikaso. Pero gusto kong sabihin sa iyo, iisa pa rin ang asawa mo at si Amy yan. Gusto ko rin sabihin sa iyo, Amy, isang araw, pwedeng natatabaan ka na sa kanya, mas lalaki pa yung mga damit na lalabahan mo, marami pang gwapo, marami pang malakuryanong lalaki ang darating sa buhay mo. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo at pinapaalala ko lang sa iyo ngayon, siya pa rin ang asawa mo. Sabi po nila, mahirap daw pong magmahal ng madami. Tama po ba yun? Mahirap daw pong magmahal ng marami. Mali po. Mas mahirap pong magmahal ng iisa. Kasi, ang magmahal po ng iisa, it takes faithfulness. It takes consistency. Mahirap magmahal ng isa na sa tingin mo, maraming mas higit. Pero alam nyo po, yung magmahal ng madami mas madali. Kasi po, optional yon. Kapag ayaw mo sa isa, pwede naman dun sa isa. Pero ang problema, walang faithfulness sa nagmamahal ng marami. Tanging may faithfulness sa nagmamahal ng iisa. JB, isang araw, ang iyong asawa, tataba. Okay? Amy, isang araw, ang iyong asawa, papangit. Tanggapin na po natin yan, no? Tatanda kayong pareho. Pero sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kagalingan, sa lahat ng pagdadaanan nyo, ang simbolong ito ang nagsasabi na kayo pa ring dalawa. Thank you. Pwede na kayong bumalik. Okay, hindi lang po yon. Narito po ang ATM. Yan, hindi na po aras, social na ngayon, no? Susunod po, Bitcoin na. Okay, narito ngayon ang simbolo ng inyong finances. At sa oras na ito, ang pera mo ay pera niya, JB, Amy. Okay? Okay ba sa inyong dalawa yon? Okay, ang pera mo ay pera na rin ni Amy, JB. Gayon din naman, Amy, ang pera mo ay pera na rin ni JB. Amy, pati yung utang ni JB, utang mo na rin. Kung may utang, at kung may utang si Amy, utang mo na rin, JB. Tama ba? So, ang pera niya ay, ang pera dapat ng mag-asawa, hindi magkahiwalay. Alam niyo po, nagtataka ako sa maraming nag-aasawa. No? Magkasama sila, iisa ang apelido, iisa ang toilet, iisa ang kama, iisa ang kwarto, okay, isang bathroom. Pero pagdating sa account or bank account, ay magkaiba sa kaperahan. Dapat po ay magkasama. Kaya JB at Amy, okay, hawakan nyo ang simbolong ito ng inyong finances. Pagyamanin nyo ang inyong buhay at parangalan nyo ang Diyos sa unang bahagi ng inyong kinikita. Naway sumagana ang inyong kabuhayan at marami pa ang dumating sa inyong buhay na biyaya at pagpapala mula sa Panginoon upang hindi lamang kayo, kundi mapagpala rin ang maraming mga tao sa pamamagitan niya. God bless. Tago mo na. Baka may laman ba yan? Isa po sa simbolo na hindi pwedeng mawala sa Kristiyanong kasalan ay ang Biblia. Napakahalaga po nito. Dahil ang Biblia ay naglalaman ng maraming kasaysayan,
ng mga taong naghanap at nakatagpo ng kaligtasan. Ang mga taong inalipin at pinalaya, mga taong nakibaka, natuto at nagtagumpay. Dito nakasulat kung papaanong ang mga taong nananangan sa pangako ng Diyos ay nakatagpo ng kabuuan. Narito ang tungkulin ng bawat isa, JB and Amy, pakinggan nyo, mula sa Colossus 3:17. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sa Malakias 2:16, ganito ang sinasabi, nasusuklam ako sa mga nagpapalayas at sa paghihiwalay ng mag-asawa, sabi ni Yahweh. Napuput ako sa mga taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. Efeso 5:21, 22 at 25, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Tanggapin ninyo ang Bibliang ito bilang pangunahing gabay sa inyong buhay at sa pagtahak nyo sa panibagong buhay bilang mag-asawa. Gawin ninyong panuntunan ang salita ng Diyos dahil lahat ng pwede nating matutuhan sa buhay na ito, lalong-lalo na sa buhay may asawa, sa pagiging magulang ay nakasulat na sa salita ng Diyos. At kapag yan ang inyong binasa, yan ang ginawa ninyong panuntunan, hindi kayo magugulo, hindi kayo mamumroblema at kakayanin nyo pagtagumpayan ang buhay, lalong-lalo na sa inyong pagsasama sa inaharap. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pwede ko ba bang anyayahan muling tumayo ang mga ninong at ninang, please? Inanyayahan ko po kayong pumunta rito sa harapan, sandali, at atin pong palibutan ang dalawang ito. Please po. Yung mga ninong sa side ni JB, mga ninang dito po sa side ni Amy. Salamat po sa inyo, mga ninong at ninang. I know the effort na ginawa niyo po